Maraming mga lalaki ang nalilito na minsan ano ba talaga ang gusto ng mga babae kapag kasama sila. Meron tayong 10 bagay na maaaring magamit ninyong reference kung ano talaga ang gusto ng mga babae kapag kayo ay nandyan sa kanyang tabi. Ayan, mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay base lang sa karaniwang karanasan ng mga babae at ganun din sa aking naging karanasan at pagsusuri. Hindi lahat ng babae ay pare-pareho, kaya piliin lamang ang mga bagay na applicable sa inyong sitwasyon at gamitin lamang ito sa tamang tao. Ayan, welcome back po sa aking channel. Ako pong muli si Lorelly at pwede niyo po akong tawaging Ate Lors para mas madali. So, ayun na mga kalalakihan. 'Di ba? Marami kayong gustong malaman tungkol sa mga kababaihan, lalo na kapag nagsisimula pa lang kayong manligaw or makipag-date, 'di ba? Minsan natatanong nyo sa sarili nyo or kayo, ng mga barkada nyo, ng mga kaibigan nyo, ano ba talaga ang gusto ng babae kapag kasama nila kaming mga lalaki, 'di ba? So, may mga naniniwala na gusto ng mga babae yung syempre yung pogi, yung mabango, yung mga material na bagay, mayaman, may sasakyan, may kotse na maganda, may magandang cellphone. Pero sa totoo lang, marami pang mas malalim na bagay at mas importanteng bagay na mas gusto ng mga babae. Yung panglabas na anyo at yung mga material na bagay, pang ano lang yan pang initial at saka pang hindi pang matagalan. Although, importante yan, natural. Gusto namin mga babae na mabango kayo palagi, presentable. Hindi naman yung sabing poging-pogi, yung artistahin. Maging presentable ka lang, malinis, mabango, ayos na sa amin yan. Pero mas marami pang mas malalim na dahilan or gusto ang mga babae kapag nandyan kayong mga lalaki sa tabi namin. So, yan ang pag-uusapan natin. Ang video po na ito ay part 2 kasi yung part 1 natin, iyon yung sa mga babae naman, ano ang gusto ng mga lalaki kapag kasama ang mga babae. Ginawan ko po ng part 2 para naman sa mga lalaki kasi marami po nag-comment dyan na para sa mga lalaki naman. Oo, aminin na natin na halos parehas yan. Kung ano man yung gusto ng lalaki sa isang babae, yung gusto naman ng isang babae sa isang lalaki, halos may mga similarities yan, may mga pagkakaparehas, pero merong mga specific. Kaya pinagbukod ko na lang po. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung 10 bagay na yan na gustong-gusto ng mga babae kapag kasama kayo. Ayan. Tandaan lang natin, ang babae iba sa lalaki, especially pagdating sa brain. Ibang topic yan, medyo mahaba-habang topic yung pagkakaiba ng brain ng isang babae at ng isang lalaki. Pero in general, ang mga babae ay mga rational, emotional. Ibig lang sabihin ay mas pinapahalagahan naming mga babae yung connection, yung feelings, kaysa sa mga superficial na mga bagay. Pero hindi lahat kasi may mga tinatawag nga tayong materialistic, may mga tinatawag na tayong pera lang ang gusto ng babae sa lalaki. Ibang sitwasyon naman yon. Ang pinag-uusapan natin dito ay in general, yung mga matitinong babae na yun talaga kasi hindi lahat. May mga practical talagang babae pero ibang topic yan. Alam ko meron akong video dyan, bakit gusto ng mga babae ang mayaman na lalaki. Kung gusto niyo pong panoorin, nandyan po sa aking channel. So, kung gusto mo tumagal ang relasyon mo na maging masaya, makinig ka hanggang dulo. Tingnan natin kung meron kang mapupulot na aral sa ating mga sisimulan. Okay? So, number 1. Ang number 1 na gusto naming mga babae ay syempre yung presence ninyo. Hindi ibig sabihin na kapag kasama mo ang babae, yun na yun. Sapat na yun na nandyan ang katawan mo, present ka. Ang gusto naming mga babae, andyan ka, of course, yung presence mo rin, yung attentive ka, 'di ba? Ibig sabihin, kapag nagkikwento kami or may sinasabi kami, 'di ba? Nakikinig ka. Kasi baka naman, andyan ka nga, present ka nga, meron kaming sinasabi, hindi ka nakikinig, panay cellphone mo, kaya naman panay tanaw mo sa magagandang babae kung nasa mall kayo. Alam mo yun, yung presence na gusto namin is pati yung attention. Nandyan, hindi lang yung katawan mo. Hindi lang yung
physical mo na nandyan ka. Siyempre, gusto namin yung presence nyo. Hindi yung uh, uh, distracted ka sa mga bagay. Imbes na nakatuon yung pansin mo sa aming mga babae, mas gusto mo pang mag-scroll ng cellphone mo. Kapag nararamdaman namin yung mga babae, parang ang feeling namin, hindi kami ang pinaprioritize ninyong mga lalaki. Pero kung ramdam namin na andyan ka, present yung ikaw, lalo na pag nagde-date pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo, di ba? Yung attention mo, attentive ka sa sinasabi ng babae. Parang pinapakita mo talaga na interesado ka sa kanya. Gustong-gusto mong malaman yung mga sinasabi niya. Gustong-gusto mo siyang makilala ng lubusan. Ayan, yung pangalawa natin, yung quality conversation. Kami mga babae, natural na expressive kami. In general, talagang sinasabi na natin, mas madaldal ang mga babae. Pero hindi rin, no? Kasi sabi ng asawa ko napakadaldal. So, pero in general, napaka-expressive namin. Or yun nga, mas madaldal kami kaysa sa inyo. Mas gusto namin yung siyempre, yun nga yung nakikinig kayo, yung marunong kayong makinig, marunong din kayong sumabay sa kwento. Baka naman hayaan nyo na lang kaming magdadaldal. Tapos kayo, nakatunganga na lang, di ba? So, hindi laging kailangan yung malalim na usapan. Yung mga simpleng usapan lang. Pero, nag-e-effort ka na magbigay ng meaningful na response. Yung kapag may sinabi sa'yo yung babae, nag-e-effort ka na mag-isip, ng isasagot o dugtungan yung topic para maging maganda yung pag-uusap ninyo, di ba? Kami namang mga babae, mas tumitingin kami sa kung paano makinig at maging attentive sa amin yung lalaki kaysa dun sa dami ng sinasabi nyo. Yung baka mas marami ka pang sinasabi kaysa dun sa babae. Parang para sa akin, hindi ko alam sa ibang babae, medyo turn off yung sobrang daldal naman ng lalaki, yung babae na yung hindi makasingit sa sobrang kadaldalan mo, di ba? Yun. At saka yung pag nagkikwento si babae, wag mo ikakat. Yung ikakat mo, tapos ibibigay mo yung kwento mo, yung about sa sarili mo naman, yun, di ba? Wag mo ikat. Hayaan mo siya, maging good listener ka, ganun. Tapos, sundutin mo lang kung ano yung sinasabi niya. Pero yung pagsundot mo, yung maayos, yung maganda, yung meaning, yung may quality, yung sasabihin mo. Baka naman yung sasabihin mo, wala ring kwenta, di ba? So, kailangan aralin mo rin kung ano yung sinasabi niya. Kaya nga, palagi kong sinasabi dun sa mga nauna kong video, kilalanin mo kung sino yung kadate mo, kilalanin mo sino yung lalaki mo, kilalanin mo sino yung babae mo, kung ano yung mga gusto niya, ano yung mga trip niya, para kapag ka may conversation, hindi ka hindi ka nakatanga na wala kang isasagot. Ayan, yung pang number 3 natin, yung sense of security. Ito yung napakahalaga nito sa pakiramdam naming mga babae. Kasi ang gusto namin maramdaman na kapag kasama kayong mga lalaki, yung ligtas kami. Hindi yung about sa physical na para kang bodyguard na. Alam mo, pwede rin yun kasi bilang lalaki, kung naglalakad kayo sa kalye, ang sarap din ng pakiramdam na, yung kasama ko ay alam mo yun, machong-macho, lalaking-lalaki. Kung may man-trip sa amin, kayang-kaya niya akong ipagtanggol. Isa yon. O maganda rin yon na in physical, kaya mo siyang ipagtanggol. Pero, hindi lang yon. Ang isa pa sa pinaka-importante, kasi hindi ka naman lagi makikipag-away, di ba? Hindi mo naman kailangan palagi yung physical mo para ipagtanggol siya. Ang kailangan dito, yung pati emotional security ng babae. Ayan, dapat maiparamdam mo yan sa isang babae na secured siya when it comes to your feelings at saka yung when it comes to your intention dun sa babae. So dapat maramdaman ng babae na secured siya sa pagmamahal mo. 'Di ba? Yung gusto yung mararamdaman na tawag dito, yung mararamdaman naming mga babae na kahit na ano ang gawin namin, basta yung tama, yung hindi mali. Alam mo yun, yung may ginagawa kami, alam namin na makakapag-open up kami at magagawa namin kung ano yung gusto namin nang hindi nyo hinuhusgahan,
At mararamdaman namin na secured kami, na hindi kami iiwan, yung mga ganyan, yung 'di ba? Kaya niyong ipaglaban yung secured, yung security emotionally at physically. Mas maganda kung both 'yan maipo-provide nyo, 'di ba? Yung mas magiging matibay yung connection ninyo, kasi yung babae makikita niya talaga na secured ako dito. Why do I need to look for another man pa na ito naman seryosong-seryoso sa akin? Sigurado ako diyan. Yung parang ganon. Kailangan masabi ng babae na sigurado ako diyan, secured ako diyan, hindi ako iiwan yan. Hindi ako ipagpapalit niyan. Dapat ma-reach mo yung ganong level na masabi ng girlfriend mo o ng asawa mo na kampante ako sa'yo, secured ako sa'yo, na hindi mo ko ipagpapalit. Ayan, yung number 4, lagi naman kasama to, kahit dun sa tip natin sa mga babae, di ba? Yung napapatawa mo, yung mga lalaki, ganun din kami mga babae. Dapat na papatawa nyo rin kami, tapos iwas drama din. Hindi lang kami mga babae madrama, ha? Kung minsan kayo ring mga lalaki, nagdadrama din kayo. Kaya ang gusto rin namin yung magaan lang, yung light lang, hindi yung puro drama. Mas maganda kung magaling ka, may sense of humor ka, alam mo yun, yung mga joke nyo na hindi naman bastos or hindi yung, ang tawag dito, yung corny naman or what. Sabagay, minsan corny, nakakatawa pa rin yun, di ba? So, nagiging memorable yung moments nyo kasi pag meron kayong nagkakatawanan kayo, palagi nyo naalala mo ba dun sa ganitong sitwasyon or kumakain tayo sa ganito, tawa tayo ng tawa kasi may nangyaring ganito. So, ganun din ang gusto namin mga babae, na yung lalaki ay light lang, hindi panay ang daing, yung daing ng problema, daing ng ganito, negative yung sinasabi, tapos palaging may drama, ganun, di ba? So, kung meron man, hindi naman maiiwasan na meron tayong hinaing, meron tayong problema. Medyo i-timing mo. Huwag naman palagi, puro yun. Medyo, di ba, mag-control ka ng konti kung kailan mo ba dapat sabihin. Pero yung hindi yung kada magkasama kayo, yun ang i-open mo. Puro negative, puro problema. Diba? So, medyo mabigat yun para sa aming mga babae. Ayan, yung pang-5 natin, ito yung mga small gestures of affection. Ano ba to? Hindi naman kailangan yung mga mamahalin, yung mga big time palagi. Yung mga simpleng pag-alalay lang. Bawa nasa karsada, tatawid, di hawakan mo, alalayan mo, hawakan mo yung kamay, o ipagbukas mo ng pinto ng sasakyan. Alam niyo ba, ang asawa ko hanggang ngayon, siya ang nagbubukas ng pinto para sa akin. Minsan pag nauna pa ako, tatapikin niya yung kamay ko para siya ang magbukas, 'di ba? O yung simpleng mga text, ingat ka, kumain ka na ba, 'di ba? O kamusta ang araw mo, 'di ba? Pampakilig 'yun sa aming mga babae. Medyo malakas makakilig yung maliliit na bagay na ganyan. Bakit kailangan mong gawin tong maliliit na bagay na to? Kung sabihin natin maliit na bagay, malaking impact sa amin kasi meaning, kapag ginagawa mo yan, kasi ginawa mo yan, no, nagsisimula pa lang yung relasyon nyo, ganyan ka ka-sweet, di ba? Yung maliliit na bagay na yan, ginagawa mo yan. So, kung ginagawa mo yan hanggang ngayon, ibig sabihin, consistent ka. So, kung consistent ka, syempre, yung babae, makikita niya yung effort mo. Mas lalo ka niyang gugustuhin na makasama kasi walang nagbabago sa'yo mula nung nakilala ka niya hanggang ngayon. Ito, yung pang-6 natin, yung being supportive. Isa sa pinakamahalagang bagay din na pwede nating ibigay sa mga girlfriend natin, sa mga asawa natin, sa mga partner natin, ay yung support. Diba? Yung nandyan ka, kahit na, yung support mo nung masaya kayo, at yung support mo nung nasa panahon kayo ng kagipitan o ng paghihirap. Hindi yung gusto mo lang siyang kasama kapag pag masaya lang, 'di ba? Pagka may problema na, nawawala ka, naglalaho ka. Siyempre pag may problema or nasa hirap yung babae, samahan mo, suportahan mo, 'di ba? Gusto namin siyempre yung nandiyan ka sa tabi namin sa panahon ng sa panahon ng kagipitan, hindi lang yung sa panahon ng saya. Pag naglaho ka, siyempre ang laking red flag na sa amin noon. Tapos nung natapos na yung problema, nandyan ka na naman, 'di ba? Malaking negative 'yon sa mga babae, red flag na 'yon. Kaya
syempre gusto namin, tapos isa pa, gusto namin yung nakikita namin na nararamdaman nyo na proud kayo na kasama kami. Hindi yung pagkasama kami, halimbawa nasa mall, nasa labas, ang layo mo, naglalakad ka, ang layo mo sa girlfriend mo, ang layo mo sa asawa mo. Parang pakiramdam namin, kinakahiya mo kami or di ka proud, di ba? So, mas maganda naglalakad kayo, medyo hawak-hawakan mo, di ba? Para maramdaman namin na hindi kami ikinahihiya, na proud kayo na kasama kami, di ba? So, suportahan lang. Tapos kung ano yung mga activity na gusto niyang gawin, basta hindi masama, suportahan mo lang, di ba? Yun lang naman. So, pambalanse kasi yun. Kasi kahit na, halimbawa, naiinis kami sa inyo, maaalala namin na, oh, di balik, sobra-sobra naman yan makasupport sa akin. Medyo nakakabawas dun sa, di ba? Kasi hindi naman natin may iwasan, hindi naman tayo perfecto, di ba? So, merong mga panahon na naiinis tayo sa partner natin, may mga panahon naman na, kaya yung sinasabi ko na itong mga positive na points na to, kapag ginagawa natin to, tapos may nagawa kang maliit na kasalanan na medyo maiinis, medyo madaling magpatawad si babae kasi mababalanse. Kasi ang dami mong nagawang mas maganda kesa sa hindi maganda. Ayan, yung pang-pito, ito laging kasama. Syempre, yung respeto. Sino ba naman tao ang ayaw ng respeto? So, lalo na kami mga babae, gusto namin syempre yung maramdaman na nire-respeto nyo kami. Halimbawa, pagdating sa mga opinion, kung meron kaming mga opinion, pakinggan nyo rin, di ba? Tapos, irespeto nyo rin yung space namin, yung boundary namin. Na halimbawa, kung gusto namin na magkaroon ng sariling space, na halimbawa, minsan kailangan din namin lumalabas kasama ng mga kaibigan namin babae. Tapos meron kaming me time, meron kaming salon, di ba? Yung pag gustong magpa-salon or gustong mag-gym. Yung mga ganun. Irespeto nyo yung mga boundaries na gustong gawin ng partner ninyo. Ayan, yung pang-walo. Yung pang-walo natin, ito yung nag-e-effort ka na to look good. Di ba? Yung maging maayos ka, maging mabango, malinis, 'di ba? Nag-e-effort kang magpapogi para sa kanya, 'di ba? Yung siyempre yung lalaking marunong magdala ng sarili niya, yung confident siya. Siyempre, proud na proud kami mga babae na kasama ka, 'di ba? Uy, naglalakad kaming ganyan, isipin gusto naming ipakita sa buong mundo na ang aking boyfriend, ang aking asawa ay presentable, 'di ba? Mabango, malinis, 'di ba? Yung ganyan. Kasi pagka presentable ka, pinapakita mo rin na proud ka rin sa sarili mo, 'di ba? Hindi lang ginagawa mo 'yun para doon sa girlfriend mo. Ginagawa mo rin 'yun para sa sarili mo. Syempre, automatic na 'yan. Mas magiging proud kami ng mga babae kung ikaw proud ka rin sa sarili mo. So sa sarili mo 'yan magsisimula, 'di ba? Magkakaroon 'yan ng domino effect. Syempre, kung ikaw hindi ka proud sa sarili mo, paano naman din kami magiging proud sa'yo? Okay? So, hindi yan tungkol sa kagwapuhan, di ba? Na kailangan mo magparetoke or what. Hindi. Kundi sa effort mo na ayusin ang sarili mo para sa kanya at para sa sarili mo. Pag nakikita ng babae nag-e-effort ka na maging maayos para sa sarili mo at para sa kanya, isang magandang sign yun para gustuhin ka ng babae na makasama. Ayan, yung pang-siyam ay yung consistency. Isa sa pinakamahalaga rin na dahilan bakit nawawala yung spark, yung kilig ng babae sa isang lalaki, yung inconsistency. Kasi nung una, ang sweet-sweet mo, di ba? Nung una, palagi kang nandyan. Tapos, nung nagtagal na, wala na. Hindi ka na nagpupunta or hindi ka na nagpapakita, minsan na lang. Hindi ka na rin sweet, hindi ka na rin nagme-message. Inconsistent, di ba? So, nagdudulot yun ng insecurity sa babae. Nai-insecure. Kasi, syempre, yung kagaya nung nabanggit natin kanina, hindi kami secured emotionally na ano ba talaga ang sitwasyon. Mahal mo pa ba ako talaga? O, di ba? Nagkakaroon ng insecurity. So, dapat consistent kayo. Kasi, gusto namin talaga yung nakikita sa action ninyo, sa words ninyo, na
na mahal nyo kami o na talagang gusto nyo kami o na pinoprotektahan nyo kami, di ba? Dahil syempre, naghahanap kami ng tunay na pagmamahal eh. Ang tunay na pagmamahal, hindi naman yan pang sandalian lang, pang matagalan yan. Ayan, doon na tayo sa panghuli, yung number 10. Ito yung shared memories. Ano ba to? Ito yung mga, kung nung araw palagi kayong nanonood ng sine, kumakain sa labas, or tumatambay sa kanto, or sa park, nagpa-park kayo, yung ganyan. Yung mga simpleng, or nagluluto kayo together, yung mga banding yung ganyan. Sabay kayong nagwo-walking, nagja-jogging, tapos nawala yun, di ba? Importante yun, yung meron kayong shared memories, hindi lang sa babae. Siyempre, ikaw kung talagang mahal na mahal mo yung girlfriend mo or yung asawa mo, gusto mo meron kang inaalala, lalo na kung halimbawa nagbabiyahe ka. So, meron kang maaalala na palagi niyong ginagawa. Meron akong isi-share sa inyo na story. Meron akong kaibigan na ang katwiran niya, hindi worth spending yung panonood ng sine. Parang sa kanya, hindi worth yung pera na ginagastos para bumayad sa sinihan. Pero kasi yan, ayun kasi single naman, binata. Pero sa totoo lang, kapag may girlfriend ka or may karelasyon ka, kailangan mong mag-spend ng konting pera para makabuo ng isang memories. Like, for example, yung sine na yan. Kami ng asawa ko, mahilig kaming manood ng sine. Yung gagastusin natin yan, alam nyo, hindi naman natin ibinayad yung pera. Para sa akin hindi naman ibinayad yung pera na yan para dun sa movie eh. Yun nga ang katwiran namin eh. Yung pera na yun is for our memories. Para sa pagpapatibay ng relasyon namin. So, hindi ba worth yun? Worth yun. Kahit nga sa mga anak mo, sa pamilya mo, sama-sama kayong manood ng sine. O diba, every time makikita mo yung movie na yun, ay, pinanood namin yan. Magkakasama kami, maliit pa yung mga anak ko. Or di ba, ay pinanood namin yan, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami, ngayon mag-asawa na kami. Di ba, nandun yun yung worth, yun yung binayaran natin doon, hindi mismo yung pinanood natin, di ba? Mahalaga, importante yung memories natin. Talaga nagbibigay yan ng lalim at saka ng alaala sa pagsasama ninyo. Ayan, so natapos na natin yung 10 bagay na gusto naming mga babae pagkasama kayong mga lalaki. Tandaan nyo lang, hindi ito tungkol palagi sa mga material na bagay at saka yung mga malalaki, yung mga grand gestures. Hindi. Nakita nyo naman yung pinaliwanag natin. Mas maganda rin kung meron kang talagang ang target mo is yung mapalago yung emotional connection ninyong dalawa. Kung meron kang ibibigay, may pera ka, may magandang sasakyan, magandang trabaho, bonus na yun sa aming mga babae. Pero ang pinaka-importante sa amin talaga ay yung maibigay mo yung feeling namin na secured kami sa inyo. Tsaka hindi lang din yung yung looks. Baka palaging iniisip kasi meron mga kalalakihan dyan, yung mga hindi kagwapuhan, sabihin, kaya hindi ako makakuha ng girlfriend kasi ang gusto lang nila talaga mga pogi, yung mga matatangkad, tall, dark, and handsome. Siguro hindi. Kung maiintindihan mo itong pinag-usapan natin at ipapractice mo to, sigurado may babaeng magkakagusto sa'yo. Kasi sa huli, hindi lang looks ang tinitingnan ng babae, hindi lang pera, kundi yung emotional na attraction, yung talaga yung maparamdam mo sa babae na importante sila at yun nga, na mahalaga at mahal mo talaga sila. So, ayun po. So, iyan lang po ang ating discussion ngayon. Maraming salamat sa mga nagstay hanggang sa dulo. Sana po sa mga susunod na video ay makasama ko po kayo. I'm trying my best na magbigay ng magagandang mga topic. At kung meron po kayong gustong topic na pag-usapan na sa tingin nyo ay magandang pag-usapan natin, ay paki-comment nyo lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.